Tinawag nila akong magnanakaw sa mismong araw ng pagbabasa ng huling habilin ng bilyonaryo kong lolo, doon pa mismo sa harap ng lahat ng taong nagpanggap na nagmamahal sa akin. Unang tumayo ang pinsan kong si Bea. Nakatapak ang mamahaling sapatos na parang kanya ang buong kwarto. Walang karapatan si Sofia kahit isang kusing. Anunsyo niya. Nakaduro ang daliri sa akin na parang isa akong maduming bagay na nakadikit sa swelas ng sapatos niya. Tumango ang tatay niya. Hindi siya pinigilan ng papa. Sabi nito, gumapang ang mga bulungan sa malaking library ng mansyon na parang mga tuyong sangang nababali. Napahawak ang tita Divina ko sa kanyang perlas na kwintas. Ang kapatid kong si Enzo ay nakatingin lang sa sahig. At doon, tumama sa akin ang salita ng napakatulis, nakakahiya, magnanakaw. Hindi man lang ako nakapagsalita para ipagtanggol ang sarili ko bago tahimik na isinara ng abogado. Si Attorney Carlos, ang folder na hawak niya at sinabing, inaasahan na ito ng lolo ninyo. Inikot niya ang kanyang laptop papunta sa malaking screen. At sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin na parang sabay-sabay na tanto. Ng buong pamilya ang isang nakakatakot na katotohanan. Dahil may kamera palang nakabukas, may kakaibang paraan ang mansyon ng lolo ko para iparamdam na napakaliit mo kahit pa dito ka lumaki. Sa araw ng pagbabasa ng testamento, ang library ay mukhang bahagi ng isang museo, mga estanteng gawa sa Nara, mga antigong globo, at mga silyang gawa sa balat na walang sino mang umuupo, maliban na lang kung iutos ng abogado. May mahinang tugtog ng klasikal na musika para mas magmukhang formal kaysa magbigay ng init. Sa labas, ang araw ng hapon ay mababa at maputla, tumatagos sa matataas na bintana na tila takot hawakan ang anumang bagay sa loob. Lahat sila ay nakadamit na parang may dress code ang pagluluksa. Nakaitim si Bea. Walang tigil sa pagdampi ng tissue ang tita Divina ko sa mga mata niyang hindi naman nababasa ng luha. Ang tatay kong si Marco ay nakaupo sa kabisera na parang nagpa-practice na siyang maging may-ari ng lahat. At ako, nakaupo ako sa isang upuan sa sulok na itinuro ni Attorney Carlos. Mahigpit na nakatiklop ang mga kamay sa aking kandungan para hindi nila makitang nanginginig ito. Hindi na ako bumalik dito mula pa noong libing. Noong panahong iyon, niyayakap nila ako at sinasabing, mahal na mahal ka ng lolo Carding mo. Pero ang mga salitang iyon ay dumudulas lang sa kanila na parang langis. Dahil sa pamilya namin, ang pagmamahal ay hindi isang pakiramdam. Isa itong pera. At lahat ay gustong malaman kung magkano ang palitan. Ipinatong ni Attorney Carlos ang kanyang briefcase sa lamesa. Kalmado lang ang mukha niya, hindi malamig. Hindi rin mabait. Propesyonal. Parang isang taong sanay na itago ang emosyon habang nagkakawatak-watak ang mga pamilya sa harap niya. Bago tayo magsimula, sabi niya, hiniling ni Don Ricardo Hilario na ipaalala ko sa inyo ang isang bagay. Napakibot ang labi ni Bea. Heto na naman tayo. Hindi pinansin ni Attorney Carlos ang pang-uuyam. Hiniling niyang sabihin ko, nakikita ko ang ginagawa ninyo kapag akala ninyo ay walang nakatingin. Nanikip ang lalamunan ko. Napag-alaw ang kapatid kong si Enzo na parang narinig niya ang linyang iyon at biglang naalala ang lahat ng pagkakataong nagsinungaling siya kay Lolo tungkol sa pagbisita niya. Tumawa ng bahagya si Tita Divina. Parang si Papa nga. Laging madrama. Sumandalang tatay ko. Huwag na nating sayangin ang oras natin, Carlos. Lahat tayo ay abala. Abalang magluksa, abalang mag-away, abalang magkwenta. Tumingala ako sa kisame. Pinipilit ang sarili kong maging kalmado. Dahil ang totoo, pagod na ako. Pagod na akong maging ang kaisa-isang palaging nandiyan. Pagod na akong maging ang sumasagot sa mga tawag ni Lolo sa madaling araw kapag nanginginig ang mga kamay niya at hindi mabuksan ang bote ng gamot niya. Pagod na akong maging kaisa-isang tao sa kwartong ito na nakakaalam kung paano siya tumawa kapag walang taong nagpapapansin sa kanya. Binuksan ni Attorney Carlos ang folder. Babasahin ko ang huling habilin at testamento ni Don Hilario. Panimula niya,
at ang buong silid ay sabay-sabay na umusad paharap, parang isang kawan ng mga asong gubat na nakarinig ng pagbukas ng gate. Lumunok ako. Sinabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, magpakatatag ka. Pero hindi ko alam na sa loob lang ng ilang minuto, susubukan nila akong ibaon gamit ang isang salita at hindi ko rin alam na pinaghandaan na pala iyon ng lolo ko. Kung makikita mo lang ang pamilya namin sa mga kasal at binyag, iisipin mong malapit kami sa isa't isa, na mahal namin ang isa't isa, na kami ang klase ng pamilyang kinaiinggitan ng lahat. Pero alam ko ang totoo. Ang lolo ko, si Don Ricardo Hilario, hindi lang mayaman, may kapangyarihan siya. Yung klaseng kapangyarihan na nagpapasagot agad sa mga tawag mo, yung klaseng nagpapaluwag sa iskedul ng mga politiko para lang makasama siyang maghapunan. Yung klaseng nagpapaikot sa mga kamag-anak ko sa kanya na parang mga planetang nagmamakaawa ng init. Simula nang mamatay si Lola, naging mas tahimik si Lolo. Hindi humina, tahimik lang. Parang ayaw na niyang magsayang ng salita sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Doon ako nagsimulang bumisita tuwing linggo. Noong una, maliliit na bagay lang, pamamalengke, pag-aayos ng mga sulat, pagtuturo sa kanya kung paano mag-video call para makita niya ang mukha ko nang hindi niya kailangang magpanggap na naiintindihan niya kung paano pindutin ang cellphone. Tapos, naging mas malalaking bagay na, Apo, pwede mo bang basahin ang email na to? Pwede mo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng dokumentong ito? Pwede mo ba akong samahan kahit sandali lang? Masyadong malaki ang bahay ngayon. Wala ako roon para sa pera. Nandoon ako dahil lolo ko siya at mahal ko siya. Pero para kay Bea, kay Tita Divina, at sa tatay ko, ang debosyon ko ay isang estratehiya. Dati, 2 beses lang sa isang taon kung dumalaw si Bea pagsapit ng Pasko at sa kaarawan ni Lolo. Palaging may dalang mamahaling gift bag at laging umaalis bago pa man ihain ang matamis. Hahalikan niya si Lolo sa pisngi na parang kumukuha lang ng pruweba na nandoon siya. Love you, Lolo! Pakanta niyang sasabihin, sabay tingin sa cellphone niya. Ay, ang lala ng traffic sa EDSA ngayon, kailangan ko ng mauna. Si Tita Divina naman, bumibisita lang kapag may kailangan siya, karaniwan ay pirma. Ang tatay ko? Bumibisita lang ang tatay ko kapag may ibang taong nakatingin. Uupo siya sa opisina ni Lolo, mainit at praktisado ang boses. Papa, alam niyo namang nandito lang ako para sa inyo. Tapos babanggitin ni Lolo ang isang charity project o isang negosyo at magliliwanag ang mga mata ng tatay ko na parang may nakita siyang butas na pwedeng pagkakitaan. Oo, sasabihin niya, sabay lapit. Pag-usapan natin ang mga numero. At titingin sa akin si Lolo, isang mabilis na sulyap na nagsasabing, nakikita mo rin, di ba? Nakikita ko nga. Ang huling beses na nakita kong buhay si Lolo, nakaupo siya sa paborito niyang silya malapit sa bintana. Suot ang lumang jacket na laging binibiro sa kanya ni Lola noon. Mas payat ang mga kamay niya kaysa sa natatandaan ko. Pero matalas pa rin ang mga mata niya. Pia, sabi niya, sabay tapik sa armrest. Upo. Umupo ako. Tinitigan niya ang mukha ko na parang kinakabisado niya ito. Magpapakabait sila sa araw ng pabasa ng testamento, sabi niya. Tumawa ako. Akala ko nagbibiro siya. Sana nga po, hindi siya tumawa. Tapos, sinabi niya, nang mahina, hindi nagiging sakim ang mga tao kapag may namatay. Tumitigil lang silang magpanggap. Pakiramdam ko ay nahulog ang sikmura ko. Lolo, wag po kayong ganyan. Itinaas niya ang isang kamay. Ipangako mo sa akin, Pia, kahit ano paman, kapag inatake ka nila. Sabi niya, kalmado ang boses parang salamin. Huwag kang lalaban sa paraang gusto nila. Huwag kang sisigaw. Huwag kang magmamakaawa. Huwag kang mangangatwiran. Kumunot ang noo ko. Bakit naman po nila ako aatakihin? Hindi gumalaw ang paningin niya. Dahil ikaw ang nandito. At sa isip nila, ibig sabihin nun may kinuha ka. Ibinuka ko ang bibig ko, pero lumapit siya. Halos bumulong. Hayaan mong ang katotohanan ang magsalita.
Naalala kong inisip ko noon, pagod lang siya. Nag-iimbento lang siya ng problema. Pero sa araw ng pabasa ng testamento, habang nakaupo sa library na iyon, na puno ng makikintab na kahoy at mga peking ngiti, napagtanto kong hindi nag-iimbento ng kahit ano ang lolo ko. Naghuhula siya at naghahanda siya. Inayos ni Attorney Carlos ang kanyang salamin at nagsimula sa aking anak na si Marco Hilario. Umayos ng upo ang tatay ko, nakataas ang balikat na parang palakpak ang mga salitang iyon. Inilalaan ko ang halagang 10 milyong piso at ang aking antigong relos. Napapikit ang tatay ko. 10 milyon. Napalingon si Bea sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Bahagyang bumuka ang bibig ni Tita Divina. Nataas ang kilay ni Enzo. Sinubukang ngumiti ng tatay ko. Napakabukas palad niyan. Nagpatuloy si Attorney Carlos bago pa may makapagreklamo. Sa aking anak, na si Divina Hilario. Napasinghap, si Tita Divina. Inilalaan ko ang aking rest house sa Baguio para sa kanyang personal na paggamit sa loob ng 5 taon. Pagkatapos nito, ay ibebenta ito at ang mapagbibilhan ay mapupunta sa Hilario Community Trust. Tumigas ang mukha ni Tita Divina, parang hindi makapagdesisyon ang balat niya kung magagalit o magpapanik. Tumigil ang ballpen ni Attorney Carlos sa ibabaw ng papel. Opo, lumipat siya sa susunod. Sa aking apo, si Enzo Hilario. Napaupo ng tuwid si Enzo. Umaasa, inilalaan ko ang 1 milyong piso at ang aking koleksyon ng mga plaka ng OPM sa kondisyong tatapusin niya ang kanyang kurso at magkakaroon ng trabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 12 buwan. Bumuka ang bibig ni Enzo, tapos sumara. Hindi siya nasaktan. Naramdaman niyang nabisto siya. Patuloy na tinatapik ng pinsan kong si Bea ang mga kuko niya sa kanyang mamahaling bag. Tap, 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 parang hawak niya ang oras. Inilipat ni Attorney Carlos ang pahina. Sa aking apo, si Bea Hilario. Itinaas ni Bea ang kanyang baba. Unti-unti nang nabubuo ang ngiti. Inilalaan ko ang 500,000 piso at isang antigong estatwa ng kabayo mula sa aking opisina. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Ano? Tili ni Bea. 500,000? Tipo ba yan? Umusok ang ilong ng tatay ko. Sumimangot si Tita Divina. Papa, hindi natinag si Attorney Carlos. Pakiusap, hayaan niyo akong magpatuloy. Namula ang pisngi ni Bea. Nakakainsulto yan. Naglipat ng isa pang pahina si Attorney Carlos. Ang natitira sa aking ari-arian. Pigil hininga. Ang buong silid. Kabilang ang aking pangunahing mansyon. Lahat ng natitirang pinansyal na ari-arian. At ang laman ng aking pribadong kahadeyero. Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala na kaming matitira. Biglang tumayo si Bea. Napakalakas na nagasgas ang silya niya sa sahig. Hindi! Matalim niyang sabi. Bago mo pa sabihin yan, kailangang marinig ng lahat ang totoo. Hindi siya pinagsabihan ng tatay ko na umupo. Pinanood lang niya si Bea na parang isang kasangkapang gagamitin niya. Dinuro ako ni Bea. Walang karapatan si Sofia. Kahit isang kusing, napasinghap si Tita Divina ng madrama. Bea. Hija. Wag. Hindi. Asik ni Bea. Pagod na akong magpanggap. Alam nating lahat kung anong nangyayari. Nag-angat ng tingin si Attorney Carlos. Kalmado, pasensyoso. Parang kanina pa niya hinihintay ang eksaktong sandaling ito. Tumaas ang boses ni Bea. Ilang buwan nang nawawala ang mga gamit ni Lolo. Yung mga diamond cufflinks, yung koleksyon niya ng relos, yung antigong santo. At hulaan niyo kung sino ang nandito linggo-linggo? Hindi gumalaw ang daliri niya. Nakatutok iyon sa akin na parang laser. Nanlamig ang sikmura ko. Nagsalita na ang tatay ko. Bea, sabi niya. Kalmado ang boses. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan niyo akong magsalita. Mukhang mabait ang tono niya. Pero iba ang sinasabi ng mga mata niya. Sige, Sofia. Ipaliwanag mo. Palalain mo pa ang sitwasyon mo. Tumingin ako sa paligid. Hindi makatingin ng diretso sa akin si Enzo.
Mahigpit ang bibig ni Tita Divina, nakikita na ang pagkadismaya niya. Parang hinusgahan na niya akong may kasalanan bago pa man dumating ang pruweba. Lalong tumalim ang ngiti ni Bea. May access siya. Alam niya ang mga password. Palagi siyang mag-isa, kasama ni Lolo, at nakikita niya kung nasaan ang mga pribadong gamit. Nakakuyom ang mga kamay ko sa kandungan ko. Pilit kong kinokontrol ang boses ko. Hindi totoo yan, tumawa si Bea. Wow, talaga ba? Isang scholar na walang napangasawang mayaman at nagtuturo lang sa, public school? Inaasahan mo ba? Talagang maniniwala kami na hindi ka nakakita ng pagkakataong magnakaw? Napakasakit ng insulto. Nagsalita ulit ang tatay ko, mas mahina. Sofia, may kinuha ka ba sa lolo mo? Hindi iyon tanong. Isa iyong patibong at hinihintay ng lahat sa silid na mahulog ako roon. Tinitigan ko ang tatay ko na parang hindi ko siya kilala. Pa, maingat kong sabi. Kilala mo ako. Hindi siya sumagot. Nakahalukip-kip si Bea. Sabihin mo ng mas malakas. Sabihin mo sa lahat na wala kang ninakaw. Tumayo si Tita Divina. Umiiling-iling na parang sobrang nasasaktan. Sofia, iha, kung nagkamali ka, ngayon na ang oras para umamin. Umamin? Parang gagawing totoo ng salitang iyon ang kasinungalingan nila. Naramdaman kong nag-init ang pisngi ko. Wala akong kinuhang kahit ano. Nang uyam si Bea. Tama, tinulungan mo. Tapos humarap siya sa lahat na parang naglalahad ng kaso sa korte. Maging lohikal tayo. May mga mamahaling gamit si Lolo sa bahay. Nagsimulang mawala ang mga ito. Sino ang palaging nandito? Si Sofia. Dahan-dahang tumango ang tatay ko. Nakakabahala nga ito. Nakakabahala? Umalingaw-ngaw ang isang mapait na tawa mula sa akin, nagbabadyang kumawala. Nakakabahala? Yan ang salita mo pa? Nagsalita rin si Enzo, hindi sigurado ang boses. Pia, binigyan ka ba ni Lolo ng parang permiso na kumuha ng kahit ano? Tiningnan ko siya. Hindi. At kahit pa binigyan niya ako, bakit ganyan kayo magtanong na parang siguradong-sigurado kayong may kasalanan ako? Napaatras siya. Gusto ko lang namang maintindihan. Bumuntong hininga si Tita Divina. Magkakadaop ang mga kamay. Iha, walang personalan ito. Tungkol ito sa pamana natin. Kung may mga nawawalang gamit, apektado tayong lahat. Ayun na. Hindi pagluluksa, hindi tiwala, hindi pamilya. Ang pamana, itinagilid ni Bea ang ulo niya. Ang nakakatawa pa, may nagsabi mula sa mga kaibigan ko na nakita ka raw sa isang high-end na sanglaan. Bumagsak ang puso ko. Pumunta ako doon minsan dahil nagpatulong ang lolo ko na ipa-appraise ang ilang gamit para sa insurance. Magkasama kami noon, tumatawa pa siya buong oras. Binibiro yung bowtie ng appraiser. Pero sa kwartong ito, habang nagniningning ang mga mata ni Bea, hindi naging malinis pakinggan ang katotohanan. Parang isa lang itong palusot, tumigas ang panga ng tatay ko. Sanglaan. Pa, mariin kong sabi. Kasama ko si Lolo noon, sumugod agad si Bea. Ah, talaga? Ang convenient naman. Kasama mo si Lolo. Pwede ba niyang patunayan yan ngayon? Bumagsak ang katahimikan. Naramdaman kong may nabasag sa loob ko. Hindi malakas, hindi madrama, kundi parang isang maliit na pagguho sa loob. Dahil napagtanto kong hindi sila naguguluhan, hindi sila nag-iimbestiga. Nagdedesisyon na sila na natiling tahimik si Attorney Carlos. Pinapanood lang ang lahat na parang kumukuha ng notes para sa mas malaking plano. Wala siyang karapatan kahit sa isang kusing, pag-uulit niya ng mas malakas. At kung may iniwan man si Lolo sa kanya, iko-contest namin ang testamento. Sasabihin naming na-manipulate siya, napasinghap si Tita Divina. Na-manipulate si Papa? Imposible. Kalmado ang boses ng tatay ko. Humihina na ang pag-iisip ng mga tao sa huli. Divina. Napalingon ako sa kanya ng mabilis.
Matuwid ang pag-iisip ni Lolo. Itinaas ng tatay ko ang kilay niya. Matalas ba talaga siya? O baka naman iniimpluwensyahan mo siya? Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Lumaki ang ngisi ni Bea. Eksakto. Si Enzo naman ay mukhang gustong lamunin ng sahig. Itinulak ko ang upuan ko at tumayo. Nanginginig ang mga binti. Nakakadiri kayo. Sabi ko, nanginginig ang boses, pero sapat ang lakas para basagin ang mga bulungan. Halos hindi nga kayo bumibisita sa kanya. Hindi niyo sinasagot ang mga tawag niya. Hindi niyo siya tinulungan. Tapos ngayon, tatayo kayo rito at tatawagin akong magnanakaw? Putol ni Bea, halos tuwang-tuwa. Tumama na naman ang salitang iyon. Mas mabigat ngayon dahil sinabayan ng mga pagtango ng iba. Pinagdikit ni Tita Divina ang kanyang mga labi. Sofia, kung ibabalik mo ang mga kinuha mo, wala akong kinuha! Mas malakas ang boses ko kaysa sa inasahan ko. Tumahimik ang buong silid. Pagkatapos ay mabilis na napuno ng panghuhusga. Parang ang pagtaas ng boses ko ang mismong pruweba ng kasalanan ko. Kumislap ang mga mata ni Bea. Oh, kita nyo na? Defensive. Lumusaw ang tono ng tatay ko. Puno ng peking awa. Sofia, pwede nating ayusin to ng tahimik. Kung makikipagtulungan ka, ng tahimik parang nag-aalok siya ng awa, parang hindi siya ang may hawak ng kutsilyo ng akusasyon. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Pinilit kong patigilin ito. Tapos, dahan-dahang itinaas ni Attorney Carlos ang isang kamay. Sumunod ang buong kwarto nang hindi nila namamalayan. Tama na, sabi niya. Hindi malakas ang boses niya. Hindi na kailangan. May dala itong awtoridad na hinubog ng ilang dekada, ang awtoridad na pinagkatiwalaan ng lolo ko. Tumingin silang lahat sa kanya. Nakahalukip-kip si Bea. Sa wakas, sabihin mo na sa kanyang wala siyang makukuha. Sumulyap si Attorney Carlos sa kanya. Tapos sa tatay ko. Tapos sa buong kwarto. Inatasan ako. Kalmado niyang sabi. Nahayaang mangyari ito. Nanikip ang sikmura ko. Nanliit ang mga mata ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin? Maingat na isinara ni Attorney Carlos ang folder ng testamento. Pagkatapos ay sinabi niya, ang linyang nagpalamig sa buong kwarto. Inaasahan na ito ng lolo ninyo. Agad na nagbago ang paligid. Hindi lang dahil sa mga salita, kundi sa kung paano ito sinabi ni Attorney Carlos. Parang hindi siya nagulat. Parang ilang oras na siyang nakatayo sa ulan. Hinihintay lang bumuhos ang bagyo. Tumawa si Bea, pero halatang pilit. Okay, at inaasahan din ba ni Lolo na mabisto namin ang isang magnanakaw? Hindi agad sumagot si Attorney Carlos. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang modernong laptop na parang nakakainsultong tingnan sa gitna ng mga antigong kasangkapan. Mabilis na napakurap si Tita Divina. Para saan yan? Ipinatong ni Attorney Carlos ang laptop at ikinonekta ito sa malaking smart TV. Sa itaas ng fireplace ang TV na ipinakabit pa mismo ng tatay ko noong nakaraang taon. Kailangan niya ng modernong teknolohiya. Sabi pa ng tatay ko noon na parang gumagawa siya ng malaking pabor kay Lolo. Ngayon, nakatitig ang tatay ko sa mga kable, hindi dahil na-curious siya, kundi dahil natatakot siya. Naramdaman ko ang pagkabog ng puso ko. Tumingin sa akin si Attorney Carlos. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, lumambot ang mukha niya. Sofia, malumanay niyang sabi, ipinapasabi ng lolo mo sa iyo. Ginawa mo ng tama kung ano ang dapat mong gawin. Lumunok ako. Anong ibig sabihin yan? Huwag mo nga siyang kausapin na parang siya ang biktima. Bulyaw ni Bea. Tumalim ang boses ng tatay ko. Carlos, sinasabi mo bang nag-iwan ng utos ang papa ko tungkol dito? Gumamit ng keyboard si Attorney Carlos. Opo. Umilaw ang screen at lumabas ang isang folder na may nakasulat na mga ebidensya ni Hilario. May kakaibang tunog sa kwarto. May isang taong napabuntong hininga ng malalim. Napahawak si Tita Divina sa kanyang bibig. Napasandal si Bea. Nanlilisik ang mga mata.
Ano yan? Nag-click si Attorney Carlos at bumukas ang folder. Sa loob ay may 12 dosenang files, bawat isa ay may nakapangalan na petsa at oras. Tumayo ang tatay ko. Teka lang, nire-record mo ba ang mga tao sa bahay na to? Kalmado pa rin ang boses ni Attorney Carlos. Nire-record ng lolo nyo ang sarili niyang bahay. Legal po iyon. Tumaas ang boses ni Bea. Invasion of privacy yan! Tiningnan siya ni Attorney Carlos. Naghihinala si Don Hilario na ninanakawan siya. Katahimikan. Bumagsak ang salitang ninanakawan na parang isang mabigat na libro na ibinagsak sa lamesa. Namutla ang pisngi ni Bea, tapos ay namula ulit. Walang ibig sabihin yan. Nagpaparanoid na siya. Ganyan talaga ang matatanda. Lumingon ng mabilis ang tatay ko kay Bea. Tumahimik ka. Bumuka ang bibig ni Bea, pero sumara rin. Sa kauna-unahang pagkakataon, mukha siyang hindi sigurado. Bumalik si Attorney Carlos sa folder ng testamento at nagbasa ng mabagal at malinaw. Ang natitira sa aking ari-arian ay maiiwan sa taong tumulong sa aking ilantad ang magnanakaw at sa taong nandito noong ang iba sa inyo ay nagpapanggap lang ng uyam si Bea. Mga malalabong salita. Nag-angat ng tingin si Attorney Carlos. Hindi malabo. Tiyak. Nag-click siya ng isang file. Naging itim ang screen. Tapos ay nagpakita ng kuha ng kamera sa pasilyo ng mansyon malinaw, malawak at may timestamp. Nanikip ang lalamunan ko nang makilala ko ang lugar. Iyon ang pasilyo sa labas ng pribadong opisina ng lolo ko. Sabi ni Attorney Carlos, ang footage na ito ay 3 buwan na ang nakakaraan. Martes, 2:18 ng hapon. Martes, nasa eskwelahan ako noon. Nagtuturo. Sa screen, bumukas ang pinto at pumasok si Bea. Hindi siya nakabihis na parang a-attend ng party. Hindi nakabihis para bumisita sa pamilya. Mabilis siyang kumilos. Nakayuko, nakasuot ng hood, parang isang taong pumapasok sa lugar na ayaw niyang may makakita sa kanya. Napasinghap si Tita Divina, isang maliit at nahihirapang tunog. Bea, nabasag ang boses ni Bea. H! Hindi ako yan. Lumipat ang camera angle sa ibang kwarto, ang opisina ni Lolo. Gumalaw si Bea, nang may kumpiyansa. Dumiretso siya sa kahadayero sa likod ng painting, isang bagay na hindi ko man lang alam na nag-e-exist hanggang sa ipakita sa akin ni Lolo nitong mga huling linggo. Binuksan niya ito gamit ang isang password. Isang password na hindi dapat nasa kanya. Tumigas ang mukha ng tatay ko. Paano niya nalaman? Lumingon si Bea sa kanya. Desperado. Hindi siya pinansin nito. Nakatutok lang sa screen. Sa video, naglabas si Bea ng isang velvet na supot. Ibinuhos niya ang laman nito sa lamesa, mga relos, cufflinks, isang gintong ballpen, na minsan nang sinabi ni Lolo na mas malaki pa ang gulo na dala kaysa sa halaga nito. Hindi siya lumingalinga. Pinagpapapasok niya ang mga ito sa bag niya na parang ginawa na niya iyon dati. Umikot ang sikmura ko. Hindi dahil gulat ako kahit gulat nga ako, kundi dahil naalala ko ang boses ni Bea dito mismo sa kwartong ito. Tinatawag akong magnanakaw nang may sobrang tiwala sa sarili. Dahil hindi pala siya nanghuhula, ipinapasa niya lang sa akin ang sarili niyang kasalanan. Ipinost ni Attorney Carlos ang video. Sobrang tahimik sa kwarto na maririnig mo ang paglangit-ngit ng apoy sa fireplace. Lumaki ang mga mata ni Tita Divina. Talaga ba? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Bea. Sabi niya, pwede ko raw hiramin. Nag-click ng isa pang file si Attorney Carlos. Ngayon, ipinapakita ng kamera si Bea sa isang sanglaan security footage mula sa isang partner na negosyo. May legal na watermark sa gilid. Ipinatong niya ang mga cufflinks sa counter. Nagbukas ng drawer ng pera ang clerk. Pumirma si Bea ng form at kinuha ang pera. Bumulong ang tatay ko sa sarili niya. Diyos ko, nakatitig lang ako sa screen. Namamanhid. Ang hiya na naramdaman ko kanina ay napalitan ng ibang bagay. Umaakyat ang init sa dibdib ko. Parang galit na, sa wakas ay nakahanap ng hangin. Napaatras si Bea mula sa screen. Mabilis na umiiling. Out of context yan.
Kalmado ang boses ni Attorney Carlos. Mayroon pa! Bulyaw ng tatay ko. Gaano karami? Tiningnan siya ni Attorney Carlos. Malapit na po tayo doon. Nag-click siya ng isa pang file. Ipinapakita ngayon sa screen ang kusina. Ang kusina ng lolo ko, kung saan ako nagtitimpla ng salabat para sa kanya at nakikinig sa mga kwento niya. 2 tao ang nakaupo sa lamesa, si Bea at ang tatay ko. Napasinghap ako. Automatikong humakbang paharap ang tatay ko. Parang kaya niyang harangan ng pisikal ang imahe, pero nag-play na ang video sa screen. Lumapit ang tatay ko sa video, mababa, at parang nakikipagsabuatan ang boses. Kapag napaniwala natin silang si Sofia ang kumuha, sabi niya, hindi tatayo sa korte ang testamento. Tumango si Bea. Naghihinala na si Tita Divina. Unti-unti ko nang pinapasok sa isip niya. Gusto ng mga tao ang mga kwento ng biktima, lalo na kung ako yun. Nagpatuloy ang boses ng tatay ko sa video, malamig at kalkulado. Ang laman pa lang ng kahadeyero, milyon-milyon na. Kung iiwan lahat ni Papa sa kanya, iko-contest natin. Sasabihin nating na manipulate niya ang matanda. Sasabihin nating may undue influence. Tumawa ng mahina si Bea. At isama pa yung mga nawawalang gamit. Nagkibit balikat ang tatay ko sa video. Insurance chaos. Para maguluhan sila. Lahat magfo-focus kay Sofia na ipinagtatanggol ang sarili niya. Imbes na magtanong kung bakit may mga nawawalang gamit. Natigilan ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Sa screen, humigop ng kape si Bea na parang hindi niya pinaplanong sirain ang buhay ko. Paano si Enzo? Tanong niya. Ginisihan siya ng tatay ko. Susunod sa agos si Enzo. Palagi naman, namutla ang mukha ng kapatid ko. Tanong ulit ni Bea. Paano kung gumawa ng hakbang si Carlos? Sumandal ang tatay ko. Kay Papa nagtatrabaho si Carlos, hindi kay Sofia. Halos nakakatawa ang kasinungalingan. Dahil nakatayo ngayon si Attorney Carlos sa harap namin, kasing tigas ng bato, pinapatunayan kung kanino talaga siya nagtatrabaho. Ipinaost ni Attorney Carlos ang video. Walang nagsalita. Hindi si Tita Divina, hindi si Enzo, hindi rin si Bea. Ang mukha ng tatay ko ay parang naubusan ng dugo. Walang drama, walang sigawan. Naroon lang ang katotohanan ng isang lalaking nahuli sa sarili niyang mga salita. Narinig kong bumulong ako. Pinlano ninyong sirain ako. Dahan-dahang lumingon ang tatay ko. Nanlalaki ang mga mata. Sofia, pakinggan mo ako. Entrapment yan. Sigaw ni Bea. Pinutol siya ng boses ni Attorney Carlos. Ebidensya ito. At siguradong tatanggapin ito sa korte dahil pinaghandaan ito ng lolo nyo. Ang huling click ng mouse ay parang mas malakas pa sa pukpok ng martilyo ng huwes. Binuksan ni Attorney Carlos ang huling file. Ito, sabi niya, ang lolo ninyo. Nagbago ang screen. Nakaupo si Lolo Carding sa paborito niyang silya. Parehong silya, malapit sa bintana. Parehong lumang jacket, mas matanda siyang tingnan kaysa sa natatandaan ko. Pero matalas ang mga mata niya. Walang duda, ito si Don Ricardo Hilario. Nakatitig siya ng diretso sa kamera. Parang nakatitig siya ng diretso sa aming lahat. Kung pinapanood niyo ito, sabi niya. Kalmado ang boses. Wala na ako. Napahagulgol si Tita Divina ng mahina. Tunog na mas parang konsensya kaysa pagdadalamhati. Nagpatuloy ang lolo ko. Gusto kong magsimula sa isang simpleng bagay. Minahal ko ang pamilya ko. Minahal ko kayong lahat. Pero ang pagmamahal ay hindi palusot sa pagtataksil. Parang nanginginig ang mga tuhod ni Bea. Kumapit siya sa sandalan ng upuan. Nakakuyom ng mahigpit ang panga ng tatay ko. Hindi natinag ang tingin ni Lolo sa screen. Ilang buwan nang may nawawalang mga gamit sa bahay ko. At alam ko kung sino ang kumuha. Umiling si Bea. Hindi. Itinaas ni Lolo ang isang kamay sa video. Na parang mapapatahimik niya si Bea kahit wala na siya. At alam ko kung ano ang susunod ninyong gagawin. Nanikip ang lalamunan ko. Bahagyang bumaling ang mga mata niya. Parang nakatingin siya sa akin. Pia. Malumanay niyang sabi. At naramdaman ko ang pagbasag sa dibdib ko.
Nandyan ka. Umupo ka riyan nang nalulungkot ako, nang naiinis ako, nang nag-aaral pa akong mabuhay sa mundong mas mabilis kumilos kaysa sa kamay ng matanda. Nasilayan ko ang isang maliit na ngiti sa mukha niya. Hindi ka nang hingi sa akin ng pera. Hindi ka nang hingi ng pabor. Ang tinatanong mo lang sa akin ay kung kumain na ba ako, kung nakatulog ba ako, kung gusto ko ba ng salabat. Huminto siya ng saglit, matatag ang paghinga. Kaya ikaw ang magkakaroon ng lahat ng kailangan mo para itayo ang buhay na sinabi mo sa aking pinapangarap mo. Narinig kong mabilis na bumulong si Bea, nag-aapuhap. Tumalim ang boses ni Lolo sa mga kumuha sa akin at sinubukan pang kumuha ng mas malala pa ang reputasyon ni Pia. Makinig kayong mabuti. Pakiramdam ko'y lumiliit ang silid sa paligid namin. Hindi nagsisimula ang kasakiman sa mga kamay ninyo, sabi niya. Nagsisimula ito sa mga kwentong ginagawa ninyo sa inyong sarili para bigyang katarungan ang ginagawa ninyo. Namutla ang mukha ng tatay ko. Pa, nagpatuloy si Lolo. Marco, Bea, akala nyo, ang galing nyo. Napangiwi si Bea nang marinig niya ang pangalan niya mula sa patay. Akala nyo, pwede kayong gumawa ng kontrabida para lang pumanig sa inyo ang pamilya. Sabi pa ni Lolo. Pinili ninyo si Pia dahil mabait siya, dahil umiiwas siya sa gulo, dahil hindi siya nakikipaglaro sa mga laro ninyo. Nanikip ang sikmura ko. Naglabo ang paningin ko sa luha. Lumambot ulit ang boses ni Lolo. Pia, apo, hindi ka mahina. Naging disente ka lang sa isang kwartong puno ng mga taong pinagkakamalan ang pagiging disente bilang pagiging bobo. May nabulunan sa bandang gilid. Si Enzo. Diyos ko. Bumalik ang tingin ni Lolo sa kamera. Nai-provide ko na ang lahat ng ebidensyang ito sa aking abogado. At oo, ipinaalam ko na sa pulisya ang mga nararapat nilang malaman. Tumigas ang boses niya. Sumabog si Bea. Hindi niya pwedeng gawin yan. Hindi siya pinansin ni Attorney Carlos. Pwede siya. At ginawa niya. Nagpatuloy si Lolo. Gusto ko ng restitution. Gusto ko ng pananagutan. Pero ayokong masira ang pamilyang ito dahil lang sa sigawan at kasamaan. Huminto siya. Gusto ko ng katotohanan. Malinis, malinaw, walang lusot. Bahagya siyang lumapit sa kamera. Nanlilisik ang mga mata gamit ang pamilyar na tingin na nagpapatahimik sa isang kwartong puno ng mga ehekutibo noon. Kaya, ito ang mangyayari, sabi niya. Kumabog ang puso ko. Kung sino man ang magbabalik ng lahat ng kinuha niya, makikipagtulungan sa investigasyon at tapat na hihingi ng tawad, ay hindi ko isasailalim sa pinakamabigat na parusa. Napasinghap si Bea. Parang binigyan siya ng lubid pero takot siyang hawakan ito. Matatag ang boses ni Lolo. Pero ang sinumang magkaila, magbanta o sumubok na gumanti, matitikman niya ang buong puwersa ng batas. Gumanti. Nanginig ang balat ko dahil hanggang ngayon, kahit pa nakikita ko na ang ebidensya sa screen, ramdam ko pa rin ang init ng galit ng tatay ko. Lumambot ulit ang ekspresyon ni Lolo. Si Pia ang tatanggap sa lahat ng aking ari-arian, kasama na ang mansyon, mga pinansyal na asset. Makakatanggap din siya ng buong suporta ng aking legal team para siguruhing mapoprotektahan siya. Hindi ito awa. Hustisya ito. Bumagsak pabalik sa upuan niya si Tita Divina at napabulong, Ricardo. Hindi inaalis ni Lolo ang tingin sa kamera. Sa iba sa inyo, kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ni Pia, kailangan ninyong pumunta sa kanya. Hindi para humingi ng kahit ano, hindi para magpalusot, kundi para magpakita ng pagbabago. Pagkatapos ay ngumiti siya maliit lang, parang may pinaplano. Isang bagay pa, sabi niya. Pia, napigil ang hininga ko. Nasa kahadeyero ang isang sulat para sa iyo. Mayroon itong kasamang plano. Pinag-usapan natin ang pangarap mong scholarship program para sa komunidad natin. Sinabi mo sa akin na gusto mong tulungan ang mga batang hindi nakikita, ang mga laging minamaliit, tumulo na ng tuluyan ang mga luha ko. Ngayon, magagawa mo na yan. Mahinahong sabi ni Lolo. At hindi mo na yan gagawing mag-isa.
natapos ang video. Naging itim ang screen at sa isang sandali walang sino man ang gumalaw. Binasag ni Bea ang katahimikan ng matinis at galit. Baliw na siya! Magdedemanda ako! Humarap ang tatay ko kay Attorney Carlos. Ibibigay mo ba talaga sa kanya ang lahat ng dahil lang sa isang video? Nanatiling walang emosyon ang tono ni Attorney Carlos. Dahil sa ebidensya, dahil sa testamento, at dahil sa batas, idinagdag niya habang direktang nakatingin sa tatay ko. At dahil din mismo sa nakarecord na pag-amin mo, lumingon sa akin ang tatay ko. Inaasahan kong puno siya ng puot, pero ang nakita ko ay takot. Dahil alam niya na tapos na ang laro at bigla sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako ang naiipit. Siya, parang hindi totoo ang mga sumunod na minuto, na tila bumagal ang oras para lang iparamdam sa kanila ang parusa ng mga nagawa nila. Isinara ni Attorney Carlos ang laptop nang may tahimik na pag-click. Lilinawin ko lang po, sabi niya, hindi ito diskusyon ng pamilya. Isang legal na proseso ito. Humakbang si Bea, nanginginig ang boses. Hindi niyo pwedeng. Pwede? Kalmadong sagot ni Attorney Carlos. Kumuha siya ng isa pang dokumento, mas makapal kaysa sa mga nauna. May kasamang morality clause ang testamento ni Don Hilario, paliwanag niya. Ang sinumang tagapagmana na nagnakaw sa kanya, nagplano ng pandaraya o sumubok na siraan ang ibang tagapagmana, ay automatikong mawawalan ng karapatan sa pamana. 8. Nakatitig lang si Tita Divina sa nanginginig niyang mga kamay. Marco. Lumunok ang tatay ko. Divina, tumahimik ka. Napapitlag si Enzo sa talim ng boses niya. Namutla si Bea. Sige, sige, ibabalik ko. Ibabalik ko ang lahat. H, wag niyo lang tatawagin ng pulis. Tumangulang si Attorney Carlos. Isa sa dokumentuhan ko iyan. Tapos, bahagya siyang lumingon papunta sa pintuan. Inspector Rivera, tawag niya. Napigil ang hininga ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pangkaraniwang damit. Kalmado ang mata. Tuwid ang tayo, na para bang sanay na siyang humarap sa mga sinungaling araw-araw. Hindi siya mukhang aatake. Mukha lang siyang handa. Napaatras si Bea. Pipina-standby niyo siya sa labas. Kalmado ang boses ni Attorney Carlos. Tumingin si Inspector Rivera sa buong kwarto. Sinusuri ang mga mukha namin. Wala ako rito para gumawa ng eksena. Kalmado niyang sabi, nandito ako para siguruhing walang mangyayaring pananakot, pananakit o paninira ng ari-arian o ebidensya. Tumigas ang mukha ng tatay ko. Bahay ko to. Itinaas ni Inspector Rivera ang isang kamay. Hindi na po ngayong araw, Mr. Hilario. Natigilan ang tatay ko. Naramdaman ko ang paggaan sa likod ko. Parang taon akong nakayuko at ngayon ko lang naalalang pwede pala akong tumayo ng tuwid. Inabot sa akin ni Attorney Carlos ang isang sobre. Para sa iyo yan, Pia. Mahina niyang sabi, galing sa lolo mo. Nanginginig ang mga daliri ko nang kunin ko iyon. Ang matapang na sulat kamay ni lolo, na pamilyar sa akin, ay tinititigan ako. Binuksan ko iyon at binasa ng tahimik habang pinipigilan ng buong kwarto ang hininga nila. Pinakamamahal kong Pia. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, ipinakita na ng mga asong gubat ang mga ngipin nila. Pasensya na kung kailangan mo pa itong makita. Pero hindi ako nagsisising alam mo na ang katotohanan. Huwag mong hayaang patigasin ng pagtataksil nila ang puso mo. Hayaan mo itong patalasin ka. Nanikip ang lalamunan ko. Iiwanan ko sa iyo ang mga resources ko at ang proteksyon ko. Gamitin mo pareho ng tama. Itayo mo ang pangarap na sinabi mo sa akin. Gumawa ka ng isang magandang bagay mula sa lugar na ito na minsan ay naging napakabigat. At tandaan mo, hindi kailangang maging malupit para maging totoo ang hustisya. Tumunghay ako. Basa ang mga mata ko. Nakatitig sa akin si Bea na parang inagawan ko siya ng hangin sa baga. Mababa at nagbabanta ang boses ng tatay ko nang magsalita siya kahit wala ang mga salitang nagagalit. Sofia, pwede nating pag-usapan.
husto ng sarilinan. Tumingin agad sa kanya si Inspector Rivera. Hindi maaari, maliban kung may kasamang abogado. Tumango si Attorney Carlos. Lahat ng komunikasyon tungkol sa testamento ay dadaan sa opisina ko. Namula sa galit ang mga mata ng tatay ko. Talaga bang gagawin mo to sa sarili mong tatay? May kung anong tumibay sa loob ko. Tinitigan ko siya. Kayo ang unang gumawa nito sa akin. Sabi ko, hindi na uwi sa gulo ang kwarto. Gaya siguro ng inaasahan ni Bea. Hindi ito naging sigawan kung saan siya magkukunwaring biktima. Naging mas malala ito para sa kanila. Naging opisyal ito. Naglabas si Inspector Rivera ng maliit na notebook. Miss Bea Hilario, magbibigay po kayo ng listahan ng mga inilabas ninyong gamit, pati na rin ang mga lugar kung saan nyo ito naibenta. Mr. Marco Hilario, magpapakita po kayo ng bank statements na konektado sa kahit anong transaksyon ng mga ninakaw na gamit. Napatigas ang tatay ko. Hindi ako. Tahimik lang ang boses ni Attorney Carlos. Ang susunod na hakbang ay subpina. Bumagsak ang mga balikat ni Bea. Makikipagtulungan ako. Bulong niya. Nagpapalipat-lipat ang tingin papunta sa tatay ko. Hindi tumingin sa kanya ang tatay ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. At kapag wala na ang kanilang kwento, ang natitira na lang ay ang katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon ay hindi na parang isang sandata. Para na itong isang lugar na nakakahinga. Hindi ko ito pinanatili bilang isang tropeo. Hindi ako nagpa-party para patunayan na ako ang nanalo. Hindi ako nag-post ng madramang litrato sa Facebook o Instagram. Ginawa ko ang napag-usapan namin ni Lolo noong mga tahimik na hapon ng linggo. Ginawa ko itong makabuluhan. Ang library kung saan nila ako tinawag na magnanakaw. Naging opisina ng scholarship program at tutoring center. Ang mahabang dining room, kung saan laging pinagmamalaki ng tatay ko ang legacy ng pamilya namin, ay naging community meeting room, kung saan pwedeng humingi ng libreng legal na payo ang mga pamilya, pinondohan ng Hilario Community Trust. At ang kahadeyero ay naglalaman ng higit pa sa pera. Nandoon ang mga sulat ng lolo't lola ko na ginawa nila sa loob ng ilang dekada. Nandoon ang mga dokumento para sa Scholarship Foundation na matagal nang nakahanda at nandoon ang huling bilin sa matapang na sulat ni Lolo. Huwag ka lang magmana. Magtayo ka. Unti-unting lumapit sa akin si Enzo. Noong una, iniiwasan niya ako. Hanggang sa isang araw, dumating siya dala ang isang kahon ng mga lumang litrato. Sorry, sabi niya, garalgal ang boses. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kwartong yon. Hindi ko siya agad pinatawad. Hindi ako nagpanggap na hindi masakit ang ginawa nila pero tumango ako. Bumalik ka ulit dito, sabi ko. Ganoon mo babawiin ang mga pagkakamali mo. Humingi rin ng tawad si Tita Divina. Masyadong madrama at puno ng luha, pero ramdam ko na sapat iyon para mapaniwalaan kong nagsisisi siya, si Bea. Ibinalik ni Bea ang karamihan sa mga kinuha niya. May ilang gamit na tuluyan nang nawala. Naranasan niya ang parusa, legal at personal. Walang naging ganti, walang pang-aapi. Mayroon lang pananagutan na wala ang perpekto niyang reputasyon. At sa unang pagkakataon, kailangan niyang matutong mabuhay nang wala ito. Sinubukan pang lumaban ng tatay ko. Sinubukan niyang magbanta. Sinubukan niyang takutin ako. Sinubukan niyang ipamukha sa lahat na wala akong utang na loob, pero walang pakialam ang batas sa titulo ng pagiging kapamilya. At sinigurado ni Attorney Carlos na protektado ako restraining orders, opisyal na dokumentasyon ng lahat ng communication, lahat malinis, lahat kayang ipatupad sa korte. May mga gabing naiisip ko pa rin ang araw na iyon, ang panduduro ni Bea, ang alingaw-ngaw ng salitang magnanakaw, ang katahimikan ng tatay ko. Pero pagkatapos, papasok ako sa tutoring room at makikita ko ang isang bata na nakangiting nakakasagot ng math problem na parang ngayon lang may pumansin sa kanya. Ang katotohanan ay hindi lang isang bagay na nadidiskubre mo. Isa itong bagay
kung saan ka bumubuo ng sariling buhay para walang sinumang makapagpagiba nito. Sa unang anibersaryo ng pagbasa ng testamento, naglagay ako ng isang platito ng suman, ang paborito ni Lolo, sa ibabaw ng kanyang puntod. Nagawa ko, Lolo, bulong ko. Humangin ng marahan at patuloy sa mga puno, parang sumasagot ng isang tahimik na pagmamalaki.